Oh, yan. Isang magandang gabi, isang magandang araw po sa ating lahat. Batiin nga po natin ang bawat isa ng isang magandang umaga. Yan. Inayahan ko po ang lahat ay tayo tumayo at tayo magsisimula na sa ating gawain. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng personal na panalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad, Panginoon. Dahil palagi po naming nararanasan ang iyong kabutihan sa bawat araw, Panginoon. Sa bawat oras, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na nariyan para sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mong bigyan ka namin na wagas na papuri, Panginoon. Panginoon, patuloy kaming mananabik na ikaw ay purihin, sambahin, dakilain. Maitaas, Panginoon, ang iyong pangalan sa oras na ito. Sa aming pag-awit, patuloy, Panginoon, mabigyan ka namin ng karangalan. Maitaas ka namin, Panginoon, at maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat isa. Kami lumalapit, Panginoon, sa iyo. Hipuin po ang aming mga puso. Alisin mo, Panginoon, ang mga pangamba, mga problema, upang hindi kami makapagpuri sa iyo ng buong puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa bawat narito, Panginoon, na nagbigay sa iyo ng panahon at oras upang ikay sambahin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord, na nilalapit mo po namin ang aming gawain ngayong umaga. Patuloy na gabayin mo po kami sa aming pag-aawitan, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa amin. Salamat muli, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ba ay nananabik na magpuri sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Sama-sama po tayong sumamba at magpuri sa ating Panginoon! Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan, sapagkat ang lungkot ay lilisan na. Nagpupuri, nagpupuri.
tugo sa'yo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananabik, ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Nagpupuri, nagpupuri. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri. Nananabik sa'yo pagbabalik. Nagpupuri, nagpupuri. Tataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri. Nananabik sa'yo pagbabalik. Ako'y nananabik, ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Sabay-sabay! Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ang puso niyo ba'y nananabik sa ating Panginoon? Sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Pinaka-Panginoon dito sa puso ko. Di ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Puso ko'y nananabik, puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang bahid, nadarama bawat saglit. Hindi makapantiyan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino ka man, susigaw lamang. Pinarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Pinanay nakamtan, buhay ay sumila. Dapat lang mapapurihan ka, pasasalamat ay sasambitin tuwina. Hallelujah!
pinapatunayan ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo, ang pag-ibig mo, pinatunayan mo, sa buong mundo, ikaw lamang Diyos, buhay ka totoo. Minsan pa po, Patunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo, ang pag-ibig mo, pinatunayan mo, sa buong mundo, ikaw lamang Diyos, buhay ka totoo. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig, yakap kong walang halik, darama bawat saglit, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Patuloy po kaming lumalapit, nagsusumama sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Patuloy ka namin itatanghal, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin. Hallelujah. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Minsan pa po, lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal
kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako biniguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y nagmamahal sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, Ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y nagmamahal sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, Ikaw lamang. Napakabuti mo, aming Diyos naman. Iyong ika'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Isa pa po, napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos naman. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. 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 Sa buhay ko noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord. Tunay na napakabuti mo po sa amin. Hindi kami karapat-dapat, pero Lord, ipinakita mo sa amin ang iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil patuloy namin nararanasan mula noon hanggang ngayon. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Salamat, O Lord. Salamat po, Panginoon. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
pong napakasarap po naman ng ngiti. At sabihin mo sa kanya, I am so happy na nandito ka. Pakita nyo naman po sa inyo. Mukhang hindi ko kayo masaya. Oh, ayan. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Totoo po ang atin pong inawit. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y sapat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanya pong pananatili at palagi pong sapat at tapat sa atin pong mga buhay. Sa umaga pong ito ay wala po ang inyong pastor, katulad nga po ng palagi nyo na pong alam, siya po ay nasa Pangasinan ngayon para sa kanya pong buwan ng paglilingkod po doon. Pero wag po kayong mag-alala, nandito naman po ako. Amen po ba? At higit po sa lahat, narito po ang ating Panginoon na siya pong dahilan kung bakit ang bawat isa ay naririto ngayon. Amen! Amen. Hallelujah. Viral ngayon sa social media ang isang joke sa ginawang concert ng isang komedyante. At hanggang sa pagdinig sa Senado patungkol sa online gaming, ang senador na naging laman ng joke ng isang komedyante ay nagpahayag ng pagkadismaya at inis sa komedyante. At dahil din sa isa pa niyang joke patungkol sa dating presidente, nagkaroon ng palitan ng mga comments sa pagitan ng pro at anti sa dating presidente. Pag sinubaybayan po ninyo ang mga napakaraming comments, pag sinubaybayan po ninyo ang iba't ibang reels sa atin pong mga Facebook, makikita po natin ang iba't iba pong mga pananalita, mga salitang binitawan na mga masasakit at kumbaga napakahirap tanggapin. Kaya nga po sa umaga pong ito, ang pamagat po ng ating mensahe ay control your tongue. Sabihin mo nga po sa iyong katabi, control your tongue. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong basahin ang paksang talata na atin pong pagbabatayan ng ating pong mensahe sa umaga pong ito. Ang ating pong pag-aaralan ay makikita po natin sa aklat po ng Santiago, chapter 3, verses 1 to 12. Pero ang babasahin ko lamang po sa inyo ay verse 6. At ganito po ang ating mababasa. Basahin ko po sa inyo sa wikang English. Ganito po ang sabi, and the tongue is a fire, the very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang pagbabasa namin ng iyong mga salita. At hayaan mo po, pumagitna ka po sa amin. Ikaw po ang magturo, ikaw po ang magpaunawa sa amin ng iyong mga katotohanan, ng iyong mga salita. Ako po limitado, ginawa ko po ang aking bahagi, pero patuloy po the rest, Lord God, amin pong ina-entrust po sa iyo. Kausapin mo po kami, Panginoon, buksan mo ang aming isip, buksan mo ang aming puso, at hayaan mo po sa pagkakataong ito, give us a teachable heart, Lord God, that are willing to be teached by you, Lord. Kaya po sa umaga pong ito, Panginoon, ang mga salita mo po, naniniwala kami, very powerful. Loobin mo po na ang kapangyarihan nito ay maranasan ng bawat isa po sa amin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. Sa ating pong pagpapasimula, makakatulong po mga kapatid na magkaroon po tayo ng a bit background ng aklat ni Santiago. Una nating tatanungin, bagamat marahil ito po ay napakinggan na po natin ng mga nakaraan, no? Sa ilan pong mensahe na banggit na po ni Pastor, pero kilalanin po natin sino ba si Santiago. Ang aklat po ng Santiago ay unang-una, sinulat po ni Santiago. Ayan, kaya nga po ito ay nakapangalan po sa kanya. Ang aklat ng Santiago ay isinulat ni Apostol Santiago. Si Santiago po ay anak ni Maria at Jose at kapatid sa ina ni Jesus at tunay na kapatid ni Jose, Simon, Judas at ng iba pang mga kapatid na babae. Mababasa po natin yan sa Mateo chapter 13 verses 55.
Sa mga ebanghelyo po na binanggit ni Santiago, si Santiago ang ilang beses, ngunit ang panahong iyon na hindi pa niya nauunawaan ang ministeryo ni Jesus at hindi pa siya isang mananampalataya. 1 chapter 7 verses 2 to 5. Si Santiago ay isa sa pinakaunang saksi na po sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Pagkatapos niyang maging isang mananampalataya, nanatili siya sa Jerusalem at naging bahagi ng isang grupo ng mga mananampalataya na nanalangin sa isang silid sa itaas, Gawa chapter 1 verse 14. Mula ng araw na yon, nagsimulang kilalanin ang mataas na katungkulan ni Santiago sa Jerusalem bilang isang pinuno ng iglesia. Nang magpulong ang konseho ng Jerusalem, si Santiago ang punong tagapangasiwa at tagapagsalita. Gawa chapter 15 verses 13 to 21. Isa rin siyang matanda sa iglesia at tinatawag na isang haligi. Pinaniniwalaan na pinatay si Santiago bilang isang martir noong humigit kumulang AD 62. Bagamat walang tala po sa Biblia tungkol sa detalye ng kanyang kamatayan. Si Santiago ang manunulat ng sulat ni Santiago at ang mananampalatayang Hudyo na nangalat sa iba't ibang panig ng daigdig na karaniwang pong tinatawag kapag binasa niyo po ay the Jewish diaspora. Nang ibig sabihin, ito po ay mga Hudyong mananampalataya na nangalat po sa iba't ibang panig ng daigdig after the Babylonian exile. Sila po ang sinulatan ni Apostol Santiago. He addressed them bilang mga kapatid na minamahal, mga kapatid na kabilang sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ipinakilala po ni Santiago ang kanyang sarili bilang isang simpleng alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, Santiago 1:1. Higit na tinatalakay sa kanyang sulat ang mga bagay tungkol sa pamumuhay Kristiyano sa halip na teolohiyang Kristiyano. Ano po ang ibig sabihin? Ibig sabihin, mga praktikal na pamumuhay, at hindi mga katuruan o doktrina ang emphasis ng kanyang sulat. Ang kanyang tema ay ang pagsasapamuhay sa pananampalataya, ang panlabas na ebidensya ng panloob na pagbabago. Ulitin natin, ang panlabas na ebidensya ng panloob na pagbabago. Na ang ibig sabihin, ang isang Kristiyano ay hindi lamang sila dapat maging tagapakinig ng salita ng Diyos, bagkus ay maging tagapagsagawa din. Layunin ng kanyang sulat na palakasin sila, sapagkat ang mananampalataya ng panahong iyon ay nakakaranas ng pag-uusig at kahirapan. Layunin din niya na ituwid ang mga mananampalataya dahilan sa makamundo nilang pamumuhay. Pagtitiis sa gitna ng iba't ibang pagsubok, pagmamahal at pagsasamaan bilang magkakapatid, at patungkol sa dila na siya po nating tatalakayin sa umagang ito ang ilan pa sa mahalagang aral na binigyang diin ni Santiago sa kanyang sulat. Itinuturing po na Proverbs o kawikaan sa bagong tipan ang sulat ni Santiago. Maari po nating itanong, bakit isa ang dila sa tinalakay ni Apostol Santiago sa kanyang salita? Bakit sa napakaraming bagay na pwede niyang talakayin? Bakit tinalakay niya ang may kinalaman sa dila? Kapag tinignan po natin ang overview o kaya naman ang lagom ng aklat ng Santiago, atin pong makikita na sa pagkakahati-hati po ng aklat ng Santiago, meron pong ang kabanata po ng chapter 3 verses 1 hanggang chapter 4 verse 12 ay may pamagat po na the sin of dissension in the community. The sin of dissension in the community. Ano po ba ang kahulugan ng salitang dissension? In the Bible o sa banal na kasulatan, dissensions refer to disagreements. Ito daw po ay tumatalakay o nagpapatungkol sa di pagkakaunawaan or disputes, pagtatalo-talo among individuals or group within the Christian community. The term is often used to describe conflicts or divisions that arise over theological beliefs, personal differences, or other issues. Yan po ang pakahulugan ng tinatawag po nating dissension. So, meron pong mga disagreement o di pagkakasundo-sundo. Kaya nga po, bahagi ng kanyang sulat
sa kanya pong mga minamahal na kapatid ay may kinalaman sa dila. Saglit nga po nating ilabas yung dila natin. Yan, di ba? Bakit po? Sapagkat nung panahon po na iyon, ay merong di pagkakasundo-sundo, pagtatalo-talo, at awayan sa kanilang kalipunan. At ang itinuturing po na dahilan kung bakit merong pag-away-away sa kalipunan ng mga mananampalataya at pagtatalo-talo ay mula po sa mga pananalitang mapanghusga at bunsod ng galit. Kaya nga po, makikita po natin, kapag binasa po natin ang buong aklat ng Santiago, sa 5 kabanata po nito, ay makailang ulit nating mababasa ang mga salitang dila, pananalita, na nagpapatunay na meron po talagang pag-aaway-away at pagtatalo-talo sa mga kalipunan ng mga mananampalataya. Tingnan po natin ang ilan pong mga talata. Santiago chapter 4 verse 1. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa iyong kalooban? Santiago chapter 4 verse 11. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. Napakalinaw po na sinabi po at binanggit ni Apostol Santiago kung bakit niya sinulat at tinalakay ang may kinalaman sa dila sapagkat meron pong ganitong pangyayari na kailangan niya pong ituwid sa kalipunan po ng mga mananampalataya. At ang sabi ko nga po sa inyo kanina, nagkakaroon ng pag-aaway-away, nagkakaroon ng dibisyon, nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Ang dahilan po sa mapanghusgang salita at dahilan po sa salitang bunsod ng galit. Sa ating pagpapatuloy, alamin po natin ano po ba ang kahulugan ng dila ayon sa mga talata na atin pong pinag-aaralan. Sa kanya pong literal na kahulugan, ang dila daw po ay isang bahagi ng katawan. Yun po ang literal niyang kahulugan. Ito ay isang organ of speech. Ito po ay ginagamit natin at nagagamit kaya po tayo nakapagsasalita ay dahilan po sa atin pong mga dila. Pero ang pangalawang kahulugan po ng dila sa kanyang orihinal na salin o orihinal na gamit ng kanyang salita sa wikang Grego, na ang Greek word po niya ay glossa. No, glossa. Ang ibig daw pong sabihin ng glossa na ginamit po dun sa chapter 3, no, ng Santiago, chapter 3, verses 1 to 12, ang implikasyon daw po nito ay lengguwahe o wika na partikular na ginagamit ng isang tao sa isang lugar o bansa na naiiba sa ibang wika. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, kapag nababanggit po ang salitang dila sa mga talatang ito, hindi po ito tumutukoy sa literal o pisikal na dila na meron po tayo na bahagi ng ating katawan. Bagkus, ito po ay tumutukoy sa lengguwahe o wika ng isang tao o sa isang uri ng wika ng isang tao na lumalabas sa kanyang bibig. Amen po ba? Matapos po nating malaman ang ilang mga bagay patungkol sa aklat ni Santiago, nais po nating bigyan diin sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, kailangan nating supilin ang ating dila sapagkat ang ating dila ay small but terrible. Ulitin po natin, kailangan nating supilin ang ating dila sapagkat ang ating dila ay small but terrible. Sasagutin po natin ang katanungan, ano-ano ang dahilan, bakit kailangan nating supilin ang ating dila sa kabila ng ito'y napakaliit. Meron po tayong pag-aaralan na 4 na bagay. Handa na po ba kayo mga kapatid? Di pa po pala nagpapasimula si Jack. Ngayon pa lang po ako mag-uumpisa. Number 1 po, bakit po kailangan nating supilin ang ating dila sa kabila na ito'y napakaliit? Una, sapagkat ang dila po ay may kakayahan na kontrolin o kumontrol sa isang tao. Ang dila po sa kabila ng kanyang kaliitan ay may kakayahang kumontrol o kontrolin ang isang tao. Santiago chapter 3 verse 2. Lahat tayo ay nagkakamali. Kung meron mang hindi magkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Sa English translation, ang salitang pigilin
ay meron pong kahalintulad o sinalin sa English na bridle. Bridle. Ang salitang bridle po ay mula sa dalawang salita na curb, na may pakahulugan na control, at salitang tulid, na meron ding ganong kasing kahulugan. Ibig sabihin, ang dalawang salitang ito, curb and tulid, ay nagpapakita ng kilos ng paglimita o pagkontrol. Sa talataang ito ay ipinapakita po sa atin na wala pong sinumang tao na hindi nagkamali sa kanyang pananalita. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Hindi po ba yan ni minsan nagkamali sa kanyang pananalita? Ipinapakita nito na may pagkakataon, may mga salitang lumalabas sa ating mga bibig o sa kanyang bibig na hindi niya nagagawang kontrolin. At sa ganito pong pagkakataon, ay naipapahayag ang nagagawa ng dila na kontrolin ang tao sa halip na siya ang kumontrol dito. Tama po ba mga kapatid? Ang kakayanan ng dila sa kabila ng kaliitan nito na kumontrol sa isang tao ay ipinapakita po sa mga talata na to sa dalawang halimbawa. Ang unang halimbawa po na ipinakita ang kakayahan ng dila na kumontrol sa isang tao ay sa pamamagitan po ng beats o pakagat. Basahin po natin sa verse 3. Kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Ano po ba ang pakagat o beats? Ang pakagat daw po ay isang bakal na inilalagay sa bibig ng kabayo, ayan po, no, na nakakabit sa renda. Ito daw po ay inilalagay upang magawang kontrolin ang kabayo sa pamamagitan ng paglalagay ng diin sa bibig ng kabayo. So dito po, inihalin tulad ang dila na katulad ng pakagat o beats sa bibig ng kabayo. Sa kabila po ng lakas na taglay, ang sabi po dyan, kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Kapag binasa po natin sa ibang salin, may makikita po kayong kahit napakalakas. Ibig sabihin, kahit po sa kabila ng lakas na taglay po ng isang kabayo, subalit sa pamamagitan lamang po ng isang maliit na bakal na nakalagay po sa kanyang bibig, ay magagawa mo na itong kontrolin at pasunurin kung saan mo siya ibig ibaling. Ang kanyang lakas ay kayang i-overpower ng pakagat na nasa kanyang bibig. Ang pangalawang halimbawa po na inahalin tulad sa dila na may kakayanang kumontrol ay ang timon o ship rudder. Verse 4, ang sabi po ay ganito, tingnan ninyo ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay nababaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan lamang ng napakaliit na timon. Sa talatang ito, makikita natin ang dalawang bagay na maaring maglimita sa puwersa ng timon. Maliban po sa size ng barko, gaano man ito kalaki, at maliban din sa mayroong panlabas na puwersa, ang malakas na hangin na tumutulak dito, pero sa pamamagitan lang po ng isang napakaliit na timon, isang napakaliit na bagay, na ibabaling ang isang napakalaking barko saan man ito naisin ng piloto. Mga kapatid, kung paano ang isang malakas na kabayo na sa pamamagitan lamang ng pakagat ng bibig ay magagawang kontrolin at pasunurin, at ang isang napakalaking barko na itinutulak ng hangin ay inababaling saan man naisin sa pamamagitan lamang po ng napakaliit na timon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ganon din ang dila. Ang sabi po ng talatang 5, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, subalit may kakayanan na kumontrol sa tao. Pansinin po natin ang sinasabi po ng verse 7 to 8b. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at talagang napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakapagpapaamo sa dila. Tanungin niyo nga po ang inyong mga sarili. Napaamo niyo na po ba ang inyong mga dila? O kaya naman, kayo ang napapaamo ng inyong dila? Nakokontrol niyo po ba ang inyong dila? O kayo
ang kinokontrol ng iyong dila. Mga kapatid, hindi kayang pasunurin, paamuin at kontrolin ng tao ang kanyang dila sa kabila ng ito'y napakaliit lamang na bahagi ng kanyang katawan. Sa halip, ito ang kumokontrol sa kanya. Lalo po na sa mga panahon na you are under pressure, no? O kaya na nasa sitwasyon na ikaw ay galit, no? Mas bilis, napakabilis ng pwersa at tendency na magbitaw ka ng isang mga salita na pagsisisihan mo pagkatapos mo itong sabihin. Ang sabi nga po nila, damage has been done. Nakapagsalita ka na ng masakit at hindi mo na ito maaari pang bawiin sa anumang paraan. Hindi mo nagawang kontrolin ang iyong dila, sa halip kabaligtaran ang nangyari. Bakit kailangan po nating supilin ang ating dila sa kabila po ng siya po ay napakaliit? Sapagkat ang ating pong dila ay may kakayanan na kumontrol sa tao. Pangalawa po, hindi lamang po ito ay may kakayanan na kumontrol sa isang tao. Ang pangalawa pong dahilan, ang dila po sa kabila ng kanyang kaliitan ay napakalaki ng nagagawang kayabangan. Ano pong verse po yun? Basahin po natin, no? Ang sabi po dyan, no, sa ating mga talata. Basahin po natin ang ilan pong mga talata sa banal na kasulatan na nagpapakita na ang ating pong mga dila, bagamat napakaliit, ay nakakagawa ng napakalaking kayabangan. No? Santiago, ayan. Pakisunod nga po, next. Next verse po. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Ayan, palakpakan nga po natin ng Panginoon. Ito po ang sinasabi ng mga masasamang tao sa sulat po sa aklat po ni Job, chapter 21, verses 14 to 15. At ang mga talata pong ito ay nagpapakita na ang ating pong mga dila ay nakakagawa ng napakalaking kayabangan. Ano? Ang sabi po nila, sinasabi nila sa Diyos, huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Sino bang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano bang mapapala kung sa Kanya kami mananalangin? Mayabang po ba? Ayaw ba? Kahit ang Diyos po ay Kanya pong, tawag po dyan, nagmamalaki po siya sa harapan po ng Diyos. Tingnan po natin ang iba pa pong mga talata na mababasa po natin sa aklat po ng mga awit. Aklat po ng mga awit, chapter 12, verses 2 to 4. Ang sabi po ay ganito, nagsisinungaling silang lahat, nagkukunwari at nagdadayaan sila. Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila. Ayan. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Madaldal po ba ang dila niyan? Ayan. Sabi po diyan, patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarhan ang bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabing, kami magsasalita ng nais namin at sa gusto namin walang makapipigil. Ang talata pong yan ay nagpapakita ng kayabangan na nagagawa ng ating dila. At sa isa pa pong talata, Daniel chapter 3 verses 15b. Ito naman po ay binanggit ni Haring Nebuchadnezzar. Ang sabi po niya ay ganito, ito po ay, ang konteksto po nito ay ipapatapon po niya sa naglalagablab na apoy yung kanya pong, yung tatlong magkakaibigan. Si Sadrach, si Mesak, at si Abednego. At ang sabi niya, kailangan kayong sumamba, lumuhod, kapag narinig ninyo ang trompeta, no, sa ribulto na kanyang ipinagawa. Pero dahilan nga po sa hindi po sila sumunod sa pinag-uutos ng hari, so ang sabi po, sila po ay itatapon sa nagliliyab na pugon. Pero ito po ang sabi po ni Haring Nebuchadnezzar dun sa tatlong magkakaibigan. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon, sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan. Ilan lamang po ang talatang ito sa napakaraming mga talata na nagpapakita ng kayabangan na nagagawa ng dila. At marahil po, maging sa atin po mga personal na karanasan, hindi po natin namamalayan, no, na nangyayari ito sa atin. Mga simpleng pananalita sa normal na usapan o pakikipag-usap, ang ating pong mga dila ay nakagagawa na ng napakalaking kayabangan. Hello po mga kapatid, kumusta po ang bawat salita na namumutawi sa atin pong mga labi?
So, yun po yung pangalawang bagay kung bakit kailangan po nating supilin ang ating mga dila. Hindi lamang po ito kumokontrol sa tao, kundi ito po ay nakalilika at nakagagawa ng napakalaking kayabangan. Ang sabi nga po yung mga hambog na pananalita, mga mayayabang na pananalita, no, mga mapagmataas na pananalita, yan po ay madalas nating napapakinggan sa mga tao sa atin pong kapanahunan. Hindi lamang ngayon, kundi nung panahon pa nun, marami na po talaga mga pananalita ang nagpapakita ng kayabangan. Kamusta po ang atin pong mga pananalita? Pangatlo po, ang dila po sa kabila ng kanyang kaliitan ay may kakayanang magwasak. Napaka-destructive po ng dila. Ang sabi po ng verse 5 to 6a, isipin na lamang ninyo kung paano napaglalagablab ng isang maliit na apoy ang isang kagubatan. Ang sabi po dyan, ang dila ay isang apoy. Sabihin nyo nga po, ang dila ay isang apoy. The tongue is a fire. Ang dila ay isang apoy. Sa mga talata pong ito, inahalin tulad po ang dila sa apoy. Ano ba ang apoy? Ang apoy po ay mapakinabang sa maraming bagay. Pero ang apoy, sa kabilang banda, ay may kakayanang lumikha ng sunog. Sani ng pagkaubos ng mga ari-arian at may pagkakataon kumikitil ng buhay. Sa pamamagitan lamang po ng isang maliit na dingas o spark o kislap, magagawa nitong sunugin ang buong kagubatan. Ano pong sabi dyan? Kung paano na paglalagablab ng isang maliit na apoy ang isang kagubatan. Kaya gawin ng isang napakaliit na ningas ng apoy na paglagablabin ang buong kagubatan. Yan po ang kapangyarihan at kayang gawin ng ating mga dila. June 10, 2024, sa isang bansa sa Europa, dahilan lamang daw po sa isang upos na sigarilyo na itinapon ang hinihinalang naging sani ng forest fire at nagresulta sa pagpatay ng libu-libong puno. Ang nakaraan ding wildfire sa Amerika na napakatagal bago tuluyang masugpo ang apoy, ang hinihinala din pong sani ay ang mayroong nagtapon ng upos ng sigarilyo sa damuhan na naging sanhi ng wildfire. At alam po natin na naging viral po yun sa Facebook na meron lamang isang natatanging bahay ang natira na nagpatotoo na dahilan po sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos na natili na nakatayo ang kanilang tahanan. Mga kapatid, ito po ang larawan ng kayang gawin ng ating dila o ng ating salita. Nagpapasimula lang po sa isang simpleng salita, isang simpleng spark, pero mabilis kumalat at nagre-resulta sa matinding pinsala. Isang simpleng biro, isang comment sa Facebook na hindi maganda, isang simpleng salita ng pagmamayabang, isang simpleng pag-aalipustang salita, hindi pala simple po yun, no? Isang pag-aalipustang salita, isang mapanirang puring salita, pagmumura, pagsisinungaling, enticement, at iba pang tulad po nito ay lumilika ng pinsala para itong mga patalim na sumusugat sa puso ng isang tao. Tanong natin, ilang relasyon na ba ang nawasak dahil sa hindi magandang pananalita? Ilang samahan na ang nagkawatak-watak dahil sa mga pagsisinungaling? Ilang pamilya na ang nawasak dahil sa mga masalitang mapanukso? And the list goes on and on. Gossips, slander, careless words can destroy relationships, reputations, and even entire communities. Nasabi nga po, ang dila ay katulad ng isang apoy. Ang dila ay katulad ng isang apoy. Ang sabi po ng verse 8b, ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Pansinin po ninyo ang dalawang larawan po na yan. Kapag kayo po ay nagsalita ng hindi maganda, para niyong sinusuntok sa muka ang inyong kausap. Kapag kayo po ay nagbitaw ng mga hindi magagandang salita,
Para kayong nagtatapon ng mga kutsilyo't patalim sa Kanya. Ganyan po ang larawan at kayang gawin ng ating dila kung hindi po natin ito magagawang supilin. Mga kapatid, kailangan po nating makita ang destructive potential ng ating mga pananalita upang ito po ay ating magawang supilin. Kapag hindi po natin na-realize ang kakayahang gawin na sumira ng ating dila, hindi po natin mapapansin na nagiging casual lamang at normal na lamang sa atin na tayo ay magbigkas ng mga salitang hindi maganda sa pandinig at hindi nakalulugod sa atin pong Panginoon. Pang-apat, ang sabi nga po, ang dila ay may kakayanang kumontrol sa tao. Ang dila ay may kakayanang gumawa ng pagyayabang. Ang dila po ay parang isang apoy na meron pong kakayanang magwasak. At pang-apat, basahin nga po natin, ang dila ay nakapagpaparumi sa tao. Verse 6, ito po yung ating sinabi po kanina. Ano pong nakasulat po doon? Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaan na nagpaparumi. Saan daw po? Sa ating buong pagkatao. Akala po natin, ang mga salita na ating binibigkas na hindi maganda ay ang natatamaan ay ang ating kapwa. Pero hindi natin tayo nagiging aware. Ito pala ay nagbabackfire sa atin. Dahilan sa mga salita na hindi tama, pinaparumi niya tayo. Narurumihan ang ating buong pagkatao. Gusto niyo po ba yan, mga kapatid, na maging marumi ang buong pagkatao ninyo? Tanungin mo nga ang katabi mo, gusto mo bang maging marumi ang buong pagkatao mo? Pero unintentionally, no, ginagawa po nating maging marumi ang ating buong pagkatao. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating mga hindi wastong pananalita. Yun po pala ang kayang gawin ng ating dila. Kaya sabi ni Santiago, supili natin ang ating dila sapagkat ito po ay makapagpaparumi sa tao. Sa Mateo chapter 15 po, isang pagkakataon, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan at siya'y tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos. Pero ang sabi po ng Panginoong Hesus sa kanila, sa mga Pariseo, pinalapit ni Hesus sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Mga kapatid, pakinggan po natin ito at ating unawain. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Nung sila-sila na lang po, lumapit po ang kanilang mga alagad. Panginoon, ano po bang ibig sabihin nun? Ang sabi po ng mga alagad sa Panginoong Hesus, no, Mateo chapter 15 verse 16, at sinabi ni Hesus, pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Tama naman po, di po ba? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat, ano po sabi dito? Mali na po yata ako. Yan. Sapagkat sa puso daw po nanggagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. So mula po sa mga talatang ito, ipinapaliwanag po ng Panginoong Hesus na hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ano ang lumalabas sa kanyang bibig. At ito po ay tumutukoy sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. Sabi nga po, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Makikita mo ang kalooban ng isang tao. Makikita mo kung ano ang nasa kaloob-looban ng isang tao kung depende sa uri ng kanya pong mga pananalita. Meron pong isang patotoo na ako po ay napakinggan. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Nakikinabang po ba ang bawat isa po sa atin?
Palakpakan nga po natin ng Panginoon. May isang patotoo po ako na napakinggan kahapon lang. Isang manager daw po ng Korean company. Ipinasok po niya, mahaba po yung kanyang kwento, isa-summary ko na lang. Isang manager ng Korean company, dahil sa lumalaki na po yung scope ng kanya pong trabaho, ipinasok po niya sa kanyang kumpanya na kanya pong pinangingisawaan ang kanyang boyfriend. Yan. Baka mamaya may makarelate kayo dito. Joke lang. Ayan. Ipinasok po ang kanyang boyfriend. At dahil nga po sa talagang nagpa-prosper yung kanilang business, no, yung Korean company, nag-ask po siya sa may-ari na kung pwede sana ay mag-hire siya ng secretary. Parang nagkakaroon na kayo ng idea. Sa palagay ko po, tama po ang inyong iniisip. Sabihin nyo nga po ba, tama ba ako, Jack? Tanungin nyo nga po ako, tama ba ang aking iniisip? Alam nyo ba, sabi niya, ang masakit na pangyayari, hinar niya ang kanyang boyfriend at nag-hire po siya ng secretary. At ang napakasakit daw po, nagkaroon ng relasyon ang kanyang boyfriend at ang kanyang secretary. Ouch. Ouch. At dahil po doon, sabi nga po, nasaktan siya. Mula daw po ng pagkakataon na yon, hindi na po naging maayos ang kanyang pagtatrabaho. At napansin po ng mga tao sa loob ng opisina at maging ng kanilang mga pasyente, nag-iba na siya. Napansin nila, bakit hindi ka nagaya ng dati? Napansin po nila na, bakit iba ka nang magsalita? At ito po ang sabi niya. Kung ano pala ang nasa puso mo, yun din ang sasabihin mo. Ang sabi niya, kapag pala ang puso, puno ng galit, hindi mo namamalayan, ang mga salitang lumalabas din sa iyo, ay puno din ng galit. At hindi mo po namamalayan, nakakasakit ka na sa iyong mga nakapaligid sa iyo. Kaya nga po, bilang paalala po ni Apostol Santiago, no, po sa mga mananampalatang huyong Hudyo na nangalat sa iba't ibang bansa sa mga atin pong pinag-aralan ngayon, kailangan po nating supilin ang atin pong mga dila. Bakit po? Kasi po, una, ito ay may kakayahang kumontrol sa tao. Ito po ay may kakayahang gumawa ng kayabangan. Ito po ay may kakayahang magwasak, no? At ito po ay may kakayahang magparumi sa ating buong pagkatao. Kaya nga po tingnan po natin bilang paalala ni Apostol Pablo, ang sabi po ng Santiago chapter 9 verses 9 to 12. Ang sabi po niya ay ganito, ang atin daw pong dila ay ginagamit natin sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Tama po ba? At ito rin ang ginagamit natin, saan po? Sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sabi po niya, sa isang bibig, nanggagaling ang pagpupurit, panlalait. Observe nga po natin ang ating mga bibig. Nangyari na po ba iyon sa inyo? Na nagamit niyo po, mula po sa inyong bibig, lumabas po ang pagpupuri sa Panginoon? At lumabas din po ang panlalait sa kapwa? Pagpupunta tayo dito sa church, ginagamit natin ang ating bibig sa pagpupuri. Pagdating natin sa bahay, ginagamit natin ang ating bibig sa panlalait ng ating kapwa. Ang sabi po ni Santiago, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ito dapat mangyari, kapatid. Ang sabi po niya, hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. May nakakita na po ba sa inyo na sa isang bukal, 2 uri ng tubig ang inyong maiinom? Wala po, imposible po yun. Ang sabi po, mga kapatid, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos. Nakakita na po ba kayo ng puno ng mangga na may bunga ng santol? O kaya naman po ay puno ng saging na namunga ng mangga? Wala po. Ang sabi po ni Apostol Santiago, ang puno ng ubas
ay hindi makapagbubunga ng puno ng bunga ng igos. Di ba? At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal na tubig alat. Ano po ang nais iparating ni Santiago sa mga mananampalataya at maging sa bawat isa po sa atin? Tandaan po natin, ulitin ko po, nang katulad ng binanggit ko po sa pasimula, ang tema po ni Santiago ay pagsasapamuhay sa pananampalataya. Ang panlabas na ebidensya ng panloob na pagbabago. Ibig pong sabihin, mga kapatid, pakinggan niyo po itong mabuti. Ang tunay na mananampalataya, ang isang na-born again, ang isang binago na ng Diyos, maging ang uri ng kanyang pananalita ay ebidensya ng panloob na pagbabago. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Ipinapakita lamang po ng ating pananalita kung talaga bang nagkaroon po tayo ng isang pusong nagbago. Ito po ay isang ebidensya ng panlabas na pagbabago mula sa panloob na pagbabago. So kung ang ating po mga salita ay katulad pa rin ng dati, abay, tanungin po natin ang ating mga sarili. Baka wala pa po talagang nangyayaring pagbabago sa ating kalooban. Baka po talagang hindi pa si Jesus ang naghahari sa ating mga buhay. Kung hanggang sa ngayon, sa ilang taon mo nang pagdalo sa church, abay, magtanong-tanong ka na mga kapatid, bakit ba ganito pa rin ang mga salitang lumalabas sa aking mga labi? Iisa lang po ang ibig sabihin po niyan. Hindi ka pa talaga naboborn again. Hindi pa ka talaga nare-regenerate. Hindi ka pa talaga nagkakaroon ng totoong pagbabago. Hindi pa talaga nangyayari sa iyong buhay na ikaw ay makipag-isa na kay Kristo. Kasi ang sabi nga po natin, ang panlabas na ebidensya ng panloob na pagbabago. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, basahin po natin, Mateo chapter 12, verses 34 to 35. Malapit na po tayong magtapos. Lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama? Automatic po pala yun. Kapag ang isang pong talagang tao ay masama ang kalooban at masama at hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon, huwag nyo talagang asahan na yan po ay magsasalita ng maganda. Kasi po, ito po ang sabi ng Panginoon ay napakalinaw po, di po ba? Sabi niya, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay sa gayong kayo'y masasama? Tama po ba? Ang sabi niya, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Hello, nandyan po ba kayo mga kapatid? Check natin ang ating mga salita. Kapag yan po ay mga masasama ang lumalabas, ay ang sabi po, puno ang ating pong puso ay masama. Pero kung ang tayo naman po ang ating mga binibigkas ay mabubuti, ang sabi po dyan ay mabuti ang ating puso, puno ng kabutihan ng ating puso. Suriin po natin ang ating mga nananalita. Ito po ba ay nagpapakita ng panloob na pagbabago? Bunga ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pong pagtatapos, yun, natapos din si Jack. Kinakailangan po natin supilin ang ating dila. Bakit? Kasi po, ito po ay small but terrible. Ito po ay may kakayanan na kumontrol sa isang tao. Ito po ay nakakagawa ng napakalaking kayabangan. Ito po ay may kakayanang magwasak. At ito po ay nakapagpaparumi sa buong pagkatao ng isang tao. Mga kapatid, pakinggan po natin ang ilang paalala mula sa salita ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng tamang pagtanaw sa atin pong mga salita. Santiago chapter 1 verse 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig
Dahan-dahan sa pagsasalita. Sabihin nyo nga po, dahan-dahan sa pagsasalita. Isa pa po, dahan-dahan sa pagsasalita. Isa pa, dahan-dahan sa pagsasalita. At huwag agad magagalit. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag agad magagalit. Oo, kasi pag galit po tayo, grabe, di po ba? Umaalpas ang ating mga dila. Grabe po talaga, pag galit po tayo, umaalpas ang ating mga dila. At grabe ang pwedeng pawalan na salita ng mga dilang galit o ng mga taong galit. Amen po ba? So ang sabi nga po, quick to listen, slow to speak, not easily anger. Kaya nga daw po, iisa lang ang bibig natin. Tama po ba? At dalawa ang ating tenga. Amen? Yan. At susunod pong mga talata, sabi nga po, think before you speak. Isip-isip muna. No? Isip-isip muna bago po kayo magbitaw ng salita. Santiago chapter 1 verse 26. Kung inaakala nino man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila. Ulitin natin ha. Kung inaakala nino man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, ano pong sabi dyan? Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Kaya minsan hindi po talaga natin masisisi yung mga tao sa ating paligid. Tama po ba? Kasi sasabihan tayo, pasimba-simba ka pa naman. Minsan hindi po natin masisi. Tama po? Kasi kung paano tayo magsalita, tama? Ang sabi ng Bible relihiyoso ka, dinadaya mo lang ang sarili mo kasi hindi ka naman marunong magpigil ng iyong dila. Santiago chapter 2 verse 13. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. At mga kapatid, tandaan niyo po ito. Mateo chapter 12 verse 36. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Ulitin natin, tandaan ninyo. Mga kapatid, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, darating po ang panahon, huhukuman po tayo ng Lord. At ano po ang mangyayari? Pananagutan po ninyo, pananagutan ko. Ang alin daw? Ang bawat walang kabuluhang salita na sinabi niya. Sa halip, ito po ang dapat po nating maging ugali. Efeso chapter 4 verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Colossians chapter 4 verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapik-kapinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. At sa atin pong pagtatapos, basahin po natin ito pong isang sinulat po ni F.B. Meyer. Kasapuban niya. Sabi po dyan, the refusal to express a thought will kill the thought. Kaya nga po, is think before you speak. Kapag yung pong kaisipan po ninyo, napigilan nyo nang sabihin, sa sandaling yun, pinapatay nyo na yung kaisipan na yun bago pa lumabas sa inyong mga labi. The refusal to express a thought will kill the thought. Kaya nga po, napakainam po talaga ng control. Kailangan po talaga natin ng self-control. Kaya ang paulit-ulit na sinasabi sa atin, control your tongue. Amen po ba mga kapatid? Ang sabi po ay ganito, that let Christ, hayaan mo si Jesus, bridle your mouth. Hayaan mo si Jesus ang kumontrol ng iyong mga bibig.
and He will be able to turn about your whole body. Kung paano ang napakaliit na timon, kung paano ang beats o pakagat sa bibig ng kabayo, ganun din po ang kayang gawin ni Jesus sa bawat isa sa atin. He's not just a bridle, He's not just a small timon or sheep rather. Jesus is not just tawag po doon, pakagat o beats sa bibig ng horse. Jesus is God. At ang sabi po dyan, He will able to turn about your whole body. Let Him have His hand on the tiller of your tongue, and He will guide your life as He desires. Man cannot tame the tongue, but Christ can. Walang sino mang tao ang pwedeng magpaamo ng kanyang salita. Pero wag po kayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Kayang-kaya po ni Jesus na paumuin ang ating mga dila. Amen po ba? Kayang-kaya po ni Jesus na paamuin ang ating mga dila. Kayang-kaya po ni Jesus na kontrolin ang ating mga dila. Sapagkat ano pong sabi, He goes straight. Saan? For the heart. For as He said long ago, the heart, the seat of the mischief is there. Kasi pag si Jesus, hinayaan mong pumasok sa iyong buhay, pumasok sa iyong puso, babaguhin niya ang iyong kalooban, at dahil nabago na ang iyong kalooban, pupunuin ng Panginoon ang iyong kalooban ng pagmamahal, pupunuin ng Panginoon ang iyong kalooban ng kabaitan, pupunuin ng Panginoon ng pagpapatawad ang iyong kalooban. And guess what? Ano po ang lalabas sa inyong mga labi? Pawang kabutihan lamang, mga salita ng pagmamahal, mga salita ng kabutihan, mga salita ng kabaitan, mga salita ng pagpapatawad. Kaya nga po, let Christ. Hayaan po natin ang Panginoong Jesus talaga ang maghari sa ating mga buhay. Mga kapatid, si Jesus po, hindi natin kaya sa ating ganang sarili, pero kayang-kaya ni Jesus. Papaanong gagawin natin? Paghariin mo si Jesus sa buhay mo. Si Jesus lang ang solusyon. Si Jesus lang ang solusyon para magawa mong kontrolin at paamuin ang iyong dila. Ulitin po natin, ano po ang sabi? Men cannot tame the tongue, but Christ can. Magkakaroon lang po ng pagbabago sa ating mga pananalita kung magkakaroon ng transformation from within. At mangyayari po ang pagbabagong ito sa sandaling paghariin mo si Jesus sa iyong buhay. Mga kapatid, let Christ. Ang tang natin, small but terrible. Pero ang Panginoon, powerful. He can tame and control our tongue. Saglit po tayong manalangin. Pati po pa sa pagkakataon pong ito, personal po tayong lumapit po sa Panginoon. Muli po nating ipailalim sa kapangyarihan po ng Panginoong Yesus ang ating pong mga dila, ang ating pong mga pananalita. Humimingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa mga pananalita na hindi magaganda na lumabas sa ating mga bibig. At kung hanggang ngayon po ay nagmumura pa rin po kayo, nagsasalita pa rin po kayo ng hindi magaganda, mga biro na nakakasakit, mga iba't ibang salita na nakakasakit ng kapwa, mga kapatid, hingi po natin ito ng tawad sa Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, hilingin din po natin sa Kanya. Sabihin po natin, Panginoon, pagharian mo ang aking buhay. Panginoon, ikaw na po ang umhawak sa aking dila. Panginoong Jesus, paamuin mo po ang aking dila. Sige po mga kapatid, in your own way, lumapit po tayo sa Panginoon sa pagkakataon pong ito. Pinagsisisihan po namin, aming Diyos, ang mga salita na hindi lamang po nakasakit sa aming kapwa, kundi nakasakit sa iyong kalooban. Pinagsisisihan po namin ang mga walang kwenta at walang kabuluhan na mga salita na lumabas sa aming mga labi, na hindi naging kapakinabangan sa amin at maging sa mga mahal namin sa buhay at maging sa mga tao na nakapaligid sa amin. Pinagsisisihan po namin, Panginoon, ang mga pangit na pananalita, mga pagmumura at iba pang uri po nito.
na nakabigay po ng hindi po magandang patotoo ng aming pong relasyon po sa iyo, Panginoong Yesus. Naririto po kami bilang isang iglesia. Hinihiling po namin, tulungan mo po kami, Panginoon. Hindi po namin kaya sa gaan ng aming sarili. Pero salamat, sapat ka. Sapat ang iyong biyaya. Sapat ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Naririto po ang bawat isa. Tulungan mo po kami. Baguhin mo po kami sa aming kaloob-looban. Paghari sa aming mga puso ang kabutihan. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang po ang susi. Ikaw lamang po talaga, Panginoon, na makapagbibigay sa amin ng pagtatagumpay. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy kang kumilos sa iyong mga anak. Kung hindi ka po talaga nila tinatanggap sa kanilang mga puso bilang Panginoon tagapagligtas, kung hindi pa talaga ikaw ang naghahari sa kanilang mga buhay, Panginoon, buksan mo ang kanilang puso. Buksan mo ang kanilang puso sa pagkakataon pong ito. Piliin po nila na isuko nila ang kanilang buhay sa iyo. Upang nang sa gayon, magkaroon kami ng panloob na pagbabago na maghahayag ng panlabas na ebidensya. Aming Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang iyong mga salita. Sa akin pong limitasyon, alam ko po ikaw ang magpupupunin nito sa buhay po ng aking pong mga kapatid. Pinupuri ka po namin sa umagang ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, purihin po natin ang Panginoon sa mabayayang mensahe ngayong umaga. Tayo po ay dadako na sa pagkaaloloob. Inaanyahan ko po na tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Bago po yan, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa Kawikaan chapter 3 verse 9. Parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa kanyang unang bunga at iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ang iyong bodega at aapaw ang inumin sa iyong sisidlan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, dahil ikaw ang Diyos na nagpala sa amin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, maging sa aming pinansyal, Panginoon. Kaya, O Diyos, ikaw rin po ang nagsusupply ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ang aming mga kamay ay patuloy mo, Lord, na pagpalain. Ganon din po, Panginoon, ang aming handog. Dalangin, Lord, namin na magamit po ito sa mas lalong ikabubuti, Panginoon, ng iyong bahay-sambahan. Patuloy, Lord, na hinihiling din namin na pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kamay na naghandog, Panginoon. Patuloy, Lord, na pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang patotoo, Lord, nakapagbibigay kami, Panginoon, dahil kami ay iyon ang pinagpala. Inihanda mo na po ito, Panginoon. Makita mo lamang po, Panginoon, sa aming puso ang aming mga katapatan. Panginoon, muli po, maraming salamat po sa biyaya na iyong ipinagkaloob, Panginoon, sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
awitin. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapako. Hindi ba bibigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Lubusang angkinin ang buhay na laan para lamang sa iyong kaluguran. Di man kita kayang higitan, laging susubukang ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Sa Diyos po ang papuri. Hindi po ako kakanta. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Kung ano man po yung nais niyong idulog sa Panginoon ay habang ako'y nananalangin, sabayan niyo po ako at sama-sama po namin pagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay na ating hinihingi sa ating Panginoon. Makapangyarihan Diyos sa kalangitan, patuloy po namin kinikilala ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na idulog namin sa iyo ang aming mga kahinaan, ang aming mga karumihan, Panginoon.
upang hindi ito maging hadlang, Panginoon, upang dinggin mo, Panginoon, ang aming mga dalangin, ang aming mga hinihingi, Panginoon. Hayaan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa bawat sa amin. Panghawakan po namin yung mga pangako mo sa bawat isa. At makita namin, Panginoon, na wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ayaw mong ipagpasalamat namin, Panginoon, yung mga salita mo amin narinig, maging hamon ito sa bawat sa amin. Aminin man namin sa hindi, Panginoon, ay maraming pagkakataon, Panginoon. Kami po ay nakakasakit ng damdamin. Yung mga pagkakataon pa, Panginoon, na talagang marami kami nasasaktan, pero purihin ka namin dahil lagi mo kami pinapaalalahanan. Lagi mong pinapaalala sa bawat sa amin na kami anak mo. Na bawat sandali, bawat oras, Panginoon, ay maging mapili kami doon sa aming mga pagsasalita, Panginoon. Kaya patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi nakikita sa amin, Panginoon, yung pagiging Kristiyano namin sa pamamagitan po ng aming pagsasalita. Sa umaga ito, Panginoon, narito pong bawat isa sa amin. May kanya-kanyang kahilingan. Alam namin, Panginoon, kung ito ang kalooban mo, ay pagkakaloob mo ito sa tamang panahon. Pinanghahawakan namin, Panginoon, ang iyong pangako na kung kami dudulog sa iyo, Panginoon, ay diringgin mo ang aming mga panalangin, ang aming mga kahilingan, Panginoon. Kaya sa umaga ito, narito pa ang bawat sa amin, may kanya-kanya aming nilalapit sa iyo. Kung meron kami mga kapatid, Panginoon, may mga problema sa kanilang pamilya, sa kanilang kapwa, sa bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na bigyan ng isang puso mapagpasalamat, isang puso mapagpatawad, Panginoon, dahil alam namin na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, kung meron kaming galit sa aming puso. Meron kaming hindi pagkakasundo-sundo, Panginoon. Alam namin hindi ito nalulugod, hindi ka nalulugod sa bawat sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, anuman po yung mga nararamdaman namin na hindi maayos, tulungan mo kami. Mamagitan ka po sa bawat sa amin, Panginoon. Ganon din po kung meron kami mga kapatid, Panginoon, na may karamdaman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Pinanghahawakan namin na walang imposible sa iyo, Panginoon. At nawa, kung ano man po yung karamdaman, nararanasan ng bawat sa amin, hindi ito maging hadlang upang patuloy ka namin purihin, sambahin, kundi sa pamamagitan po ng aming nararamdaman ay lalo ka naming purihin, lalo ka namin sambahin. At makita namin, Panginoon, na lahat ng bagay na nangyari ay naayon sa iyong kalooban upang makita namin na meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, kung meron kami mga kapatid na merong pangangailangan pinansyal, kinikilala namin, Panginoon, ikaw yung Diyos na mayaman, hindi pa bumubukay ang aming mga labi, batid at alam mo na ang kailangan ng bawat sa amin. Kaya, Panginoon, naman po yung pangangailangan ng bawat sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami. Panghawakan po namin na yung pangako mo, kailanman hindi mo kami pababayaan ni iiwan man, Panginoon. Kaya sa umaga ito, narito po ang bawat sa amin. Tulungan mo kami. Patuloy mong patatagin yung aming pananampalataya dahil alam namin na abala ang kaaway upang sirain yung aming pananampalataya. Pero alam namin at pinangahawakan namin, Panginoon, kailanman kung kami aasa sa iyo, hindi makakapanayig ang gawa ng kaaway, Panginoon. Ang pag-iingat mo, saan man kami pumaroon, Panginoon, nasa trabaho man kami, nasa eskwela, saan man kami, nasa aming tahanan, Panginoon, dalangin ko po, ang patuloy ng pag-iingat mo, ang maranasan ng bawat sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, ang patuloy na makita namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa bawat sandali, Panginoon. Ganoon po, sa iyo po namin pinagkakatabuilin ang aming bansa, Panginoon. Nakikita mo. Talagang punong-puno na po ng hindi maganda, pero naniniwala kami na may tinuturo ka. Tulungan mo yung aming Pangulo, tulungan mo yung aming mga senador, aming mga kongresista, Panginoon, at ng mga nanunungkulan sa gobyerno, Panginoon.
na yung pagtatapat ay isang susi upang maging maayos, Panginoon, ang pamamalakad sa aming bansa. Ganun din po sa aming barangay, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mamapangnahan ng aming barangay. Bigyan mo kami ng takot upang hindi kami magawa ng hindi maganda. Kundi bagos, Panginoon, isipin namin hindi ang aming sarili, kundi makakabuti sa aming barangay, Panginoon. Tulungan mo po. Maging ang aming mamamayan, Panginoon, ay maging makisya sa amin doon sa mga mabubuting bagay na aming gagawin. Hindi makita yung aming kakulungan, kundi makita sa amin, Panginoon, yung kabutihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ganon din po, dinadalain ko po sa iyo na patuloy na marami pa kaming kaluluwang may ilapit sa iyo dahil ito ang nais mo, Panginoon. Na bago ko man lang dumating, Panginoon, ay maraming makakilala sa iyo. Hindi lamang po yung aming mga kaibigan, kundi bagkos, Panginoon, aming pamilyang hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na maging halimbawa kami, makita sa amin na meron kaming Kristo sa aming buhay, Panginoon. At isa na, sapat na po ito, na makita sa amin, Panginoon, yung halimbawa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Dahil alam namin, Panginoon, na dinidinig mo yung aming mga panalangin. May mga pagkakataon na kami maghihintay, may mga pagkakataon pang tinutugon mo agad. Maraming salamat po. Ganoon din po, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat sa amin. Patuloy na maranasan namin ang kapayapaan, kagalakan sa kabila ng aming nararanasan. Hindi lamang kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga magandang bagay, maging doon sa tingin namin pangit. Hayaan mong pasalamatan ka namin at tingnan namin ito, sa likod nito, meron kang gagawin pa. At talaga ito pa yung nais mo sa amin na talagang may gagawin ka pang mabuti sa bawat sa amin. Tulungan mo kami na makita ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga dalangin na tinugod mo na at tutugunin mo pa. Maraming salamat sa panibagong taon na dinagdag mo doon sa mga kapatid namin na nagdaos ng kanyang kaarawan. Dalangin po namin na ibigay mo yung nasa ng kanyang puso. At patuloy na ang pagpapala, ang gabay at ang pag-iingat mo, igawad mo sa kanila. Ganun din po, kung meron kami mga kapatid nagdaos ng anibersaryo ng kasal, naniniwala kami na sa iyo nagmula ang pag-aasawa, Panginoon, ang pagsasama. Kaya dalangin po namin, anuman po yung masalubong ng bawat mag-asawa, bawat pamilya, Panginoon, tulungan mo na magitan ka po sa bawat isa sa amin. Sa panibagong linggo na amin tatahakin pa noon, saan man kami pumunta, sa pagtatrabaho man, sa aming tahanan, sa aming pag-aaral, dalangin ko po, ang patuloy ng pag-iingat mo ang maranasan ng bawat sa amin. Balutin mo kami na yung mga Panginoon dugo pag hindi makapanig ang gawa ng kaaway. Alam namin, Panginoon, sa bawat sandali, nandiyan ang kaaway upang sirain, wasakin ang aming pamilya, aming pananampalataya. Pero alam namin, kapag pinanghahawakan namin ang buhay namin, pinagtalaga namin sa iyo, Panginoon, hindi makakapanig ang gawa ng kaaway. Kaya, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, sa panibagong linggo namin tatahakan ng kapayapaan, kagalakan, anuman po yung masalubong namin, panghawakan po namin ang pangako mo sa bawat isa sa amin. Kailanman, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Kaya sa umagang to, hayaan mong tanggapin mo, Panginoon, ang papuri, pagsamba, pagluluwalhati sa iyong tanging pangalan, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen.
Opo, aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ipinagkakaloob po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Maraming pong salamat sa umaga pong ito na kami po ay pinagsama-sama mo po ng iyong mga anak upang sa dakong ito, lulhatiin, itanghal, dakilain ang iyong pong dakilang pangalan. Panginoon, sa amin pong pagtatapos ng iyong gawain at sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, tulungan mo po kami at amin pong inaangkin, babaunin po namin ang kapayapaan, kagalakan, sumasaganang pagpapala na nagbubuhat sa iyo, hindi lamang po kami, kundi maging ang amin pong mga mahal sa buhay. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating pong lahat. At kung may mga announcement lang po. Good morning po sa bawat isa. Ayan, sige po. Paalala ko lang po sa lahat po ng LCC members po na nandito, wala mo na pong uuwi dahil magkakaroon po tayo ng short meeting lang, and emergency meeting after service po. Magstay na lang po tayo sa baba sa kids room. And then, yung mga life group po natin, wag po nating kaligtaan. Ayan yung mga leaders po natin, i-meet po natin bago po tayo umuwi. And ayun po, next Sunday, ganun pa rin po, alas 8 and 10:30 po ng umaga. Patuloy po tayo mag-invite ng ating mga kapatid, yung mga kapatiran po natin na hindi na po natin nakakasama. Ayan, try po natin silang muling i-invite po ulit. Ayun lang po, at aking tinatawagan po ang mga kabataan para po sa kanilang announcement. Ayan, sa in making that video naman po, wala naman po nasaktan. Di ba MJ, nasaktan ka ba? Ayan, ngayon po, ayun po, 1 month na lang po before our local camp po. Ano po siya, September 14 to 15, Sunday and Monday po. Yung 15 po is Malolos Congress po siya. So, ayan po ay, meron po kaming G-form sa mga, sino na po yung mga nakapag-register dito? Wala pa. Ayan. Meron po sa FB page namin na Google form. Doon po kayo magsasagot if gusto nyo pong sumama. 150 po siya sa mga church members. And pwede po tayo mag-invite. And 100 naman po sa mga VIP po. Tapos, pwede na rin po kayo magbayad through cash. And pwede rin po kayo magbayad naman ng September 14 to 15 po kung mag-iipon pa ganun, pwede pong mismong sa camp na po. Ayan, gaganapin po yan sa may patag po, Santa Maria, Bulacan. So, inaasahan po namin yung bawat isa sa atin, and ayun po, safe naman po yung mga anak nyo, and marami naman pong mga staff doon. So, ayun lang po. Sige po, kamayan po natin ang ating mga kapatid. Bago po tayo umalis,